Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang yung Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Taurus. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. Kaya subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang pag-upload ng next na reading. Pero, since nandito na rin lang kayo, maaari naman din na meron kayong ma-pick up dito. Medyo may mensahe bawat card na maaaring doon kayo makaka-relate. Lalo na yung Oracle card kasi very, very universal ang messages ng Oracle. Hindi siya tarot related. Ang daming nakakakuha ngayon ng emotional dissatisfaction. Maaring ikaw ay dalayan na sa isang sitwasyon na nakakabagabag sa iyo at meron kang pinagdadaanan. Ito core energy mo tong itong deck na ito. The Moon card. Something na hindi certain, something na hindi ka sure. Bigyang mukhang this October ay mabibigyan na ng liwanag, mabibigyan na ng clarity ang iyong sitwasyon. Pwedeng for the longest time or in the past few months, parang hindi ka sure anong nangyayari, anong ganap, hindi ka uncertain ang mga ganap. Kung halimbawa, ikaw ay may bagong trabaho, hindi mo sure kung paano i-navigate yung trabaho na yon. Kung ikaw ay may pinagdadaanan sa iyong relasyon, parang hindi ka sure na kapag umalis ka ba, what's in it for me, anong future ko, anong mangyayari. Nababagabag ka doon sa darkness na yon na walang kaliwanagan ang mga bagay-bagay. Pero this month, coming in reverse ang moon, mukhang magkakaroon na ng liwanag ang lahat. At iyon ay dahil sa susundin mo ang iyong kutob, susundin mo ang iyong inner wisdom. Maaring ikaw for the longest time ay hindi makatulog sa isang sitwasyon dahil sa isang sitwasyon na hindi nagdudulot sa iyo ng emotional satisfaction. So parang may lungkot, may pangamba, pero this month mukhang parang magka-come up with a decision ka na or parang magbibigyan na ng liwanag ang iyong parang yung matagal mo nang tinatanong, yung matagal mo nang hindi alam. Pwede din naman na kung ikaw ay merong isang tao na say nililigawan o parang ka-connect mo, may connection kayo, hindi ka niya kinakausap for the longest time. So, maaaring this month, kakausapin ka na niya, sisendan ka na niya ng message, pero doon mo marirealize o doon mo mapagtatanto kung parang karapat-dapat pang ipagpatuloy mo pa yung connection na iyon. Pwede kasi na, halimbawa, ikaw ay nakipaghiwalay din in the most recent past, parang you are alone, ikaw ay nagpapalaki sa mga bata, pwedeng ganon, ikaw nag-navigate mag-isa ng relationship, hindi mo alam kung paano i-address ang sitwasyon mo, hindi mo alam kung paano bibigyan ng liwanag ng lahat. Parang feeling mo yung mga importanteng tao, bagay sa'yo ay nakuha na, and you feel so alone. Tingnan mo siya, may hawak siyang rabbit na parang other half niya, parang katulad din niya na rabbit. And parang yun na lang yung pinoprotektahan niya. So, halimbawa, yung maaaring yung iba sa inyo, nakipaghiwalay no, sa asawa, ang tanging sacred thing na lang na nasa iyo na pinanghahawakan mo at pinangangalagaan mo ng bonggang-bongga ay yung mga anak mo. At gagawa ka ng paraan para hindi na makuha pa sa'yo yung mga bata, yung mga anak mo. And pwedeng iilan lang makaka-relate doon na hindi lahat. Kasi pwedeng iba sa inyo ay iniwan o pwede din naman na kayo ay parang failed relationship. May something na nag-fail sa iyong buhay in the most recent past. Pero, ang maganda nun with this High Priestess here, gitnang-gitna pa at itong Ace of Wands, mukhang merong bagong oportunidad. Hindi ko malala kung anong reading yun Libra yata. Yung redirection is God's protection. Meron nag-fail, merong isang nagpa-overthink sa'yo o nagpa-overanalyze, hindi ka makatulog, at emotionally dissatisfied ka na sa relasyon na yon. Doesn't matter kung relasyon sa boss o relasyon sa boss as in work ha. Doesn't matter kung work o love life ang tema nito. Pero there was an instance in your life na parang nag-fail siya. And nag-fail yung aspeto na yun ng buhay mo and you felt so alone. You felt so trapped. Hindi ka masaya. Pero this point, mukhang Ace of Wands, magkakaroon na ng bagong oportunidad. Pwedeng bagong project, pwedeng bagong work, bagong offer. Pwede din naman na may ano sa'yo, kumbaga may lalandi sa'yo na tao.
Parang may isang mas bata at parang inosenteng tao na magbe-brighten up yung day mo. Doesn't necessarily have to be magiging in a relationship ka dito sa tao na 'to, ha. Parang ano lang, idi-distract ka niya, parang way ni universe para i-distract ka doon sa mga pinagdaanan mong mabigat o pinagdadaanan mo pang mabigat hanggang sa ngayon. Puwedeng meron kang pinagdadaanan na yun nga, tinatanggal sa trabaho, tinanggal ang, um, ginost ka, hindi ka kinausap, pero malalaman mo this October na parang buti na lang. Buti na lang hindi ko tinanggap yon, buti na lang um, ginamit ko utak ko, pwedeng ganun eh. You will come to a point na parang mapapaisip ka this October, Taurus. Mapapaisip ka parang saan na ako patungo, kung nag-fail itong parte na to ng buhay ko, ano nang gagawin kong next, mag-aaral ba ako ulit, parang magkakaroon ka ng renewed sense of purpose. Kung hindi man renewed sense of purpose, renewed sense of seeing life, renewed way of seeing things, ganyan. Queen of Wands, ingat ka sa mga taong, sa taong ito sa paligid mo. Ito ay isang tao, maaaring Leo, um, Aries, Sagittarius, fire sign siya, pero not necessarily fire sign. So, huwag kayong maging stuck up dun sa signs na nabanggit ko. Pero by textbook definition, ito ay fire sign, wands, energy. Merong isang tao na maaaring tinatry kang kontrolin o pwede din naman na parang feeling niya si God, feeling God, trying to dominate or trying to get hold of you, trying to take control over you and your finances, your decisions, your choices in life. Pwedeng parent yan, pwedeng nanay mo, pero pwede din kapatid mo, ate mo, na pwedeng may pinag-aawayan kayo sa property, natalo kayo, tapos siya yung nag-take ng control, o kaya pwede din naman nalugi ang business mo, tapos siya yung siya yung may kagagawan kung bakit nalugi, o pwede din naman siya yung nagsulsul sa'yo, o mag-invest ka dito, yung ganyan. So, yung nangyari sa'yo na yun in the past, whether it is a failed relationship or failed partnership, failed working relationship, pwedeng ganyan, mapapaisip ka this month kung where to next, ano nang gagawin ko next. Parang mayroong mga bagay na parang parang binubudol ka, smooth talk ka lang. At dahil doon, parang yun ang nag-cause sa'yo ng ano ba, overthinking, overanalysis. Yun yung nag-trap sa'yo sa isang sitwasyon na hindi pala makabubuti para sa'yo. At yun ang naging dahilan para maging emotionally dissatisfied ka. Pero wag mong kakalimutan, tingin mo green na green pa siya, oh. Siya yung pinakaangat dito sa iyong reading. Ace of Wands. A spark has been lit. Magkakaroon ka ng epiphany, parang mapapaisip ka, shit, dapat pala pinursu ko to, dapat pala ipursu ko na to. Kumbaga, pwedeng business idea, bagong venture, bagong investment. And kung itong tao na to, yung fire sign, doesn't have to be a fire sign. Kung itong taong to ang nagbudol na sa'yo dati, huwag mo na siyang isama sa plano mo. Kasi maaaring siya ang nag-cause ng failure. Pwede din hindi niya alam, hindi mo sinasabi, hindi mo pinag-uusapan. Pero there is a new opportunity here na ipupursu mo, o parang magkakaroon ka ng idea, business idea, pwedeng ganyan. O pwede din naman na ipupursu na tao. At gagawin mo ang lahat para mapag-aralan siya, gagawin mo ang lahat para i-build yung sarili mo. Very masipag ikaw, Taurus. Masipag ka and hardworking ka and magpe-pay off yun in the end. Sadyang may mga pagkakataon lang talaga na nagpapaniwala ka sa mga tao sa paligid mo. Susundin mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng gut feel mo, kung ano yung intuition mo, kasi yun ang magpapalaya sa'yo sa mga budol situations. This month, yun nga, maraming maraming, ayan, demanding, dominating, strong personality, trying to be controlling. Hindi mo napapansin na kinokontrol ka na. Tapos meron namang nagsusmooth talk, parang binubudol ka lang tricking you into something na hindi ko alam, pwede kasi na may pinupondohan ka, may binubuhay kang ibang tao, tas lover mo, akala mo mahal ka niya. Pero pwede naman mahal ka niya talaga, pero it's more of this person maybe after your investments, after your money, after yung kung ano yung naipundar mo, and sila yung nakikinabang doon. May chance na sila ulit yung makinabang kung hindi mo sila aalisin sa buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na alisin mo kasi the decision is all yours. Ang sinasabi ko lang, magkakaroon ka ng bagong parang oportunidad para makabangon muli, aaralin mo ang lahat. Hindi ka susuko kahit nag-fail ka na once, uulitin mo ulit. I mean, babangon ka and try mo ulit mag-recuperate. So,
Feeling ko it will take some time. I don't feel like this October makakabangon ka fully. Sana, pero ang malakas pa na energy na nakukuha ko dito is, yun nga, hindi ka na masaya. Ah, um, may isang bagay na iniisip mo hindi ka makatulog, pero gagawa mo ng paraan para makaraos na or i-evaluate kung nasan ka at saan ka na patungo moving forward. Kasi medyo trap ka pa ngayon. Siguro wini-weigh mo pa yung options mo, wini-weigh mo pa kung magkano yung i-invest mo ulit, wini-weigh mo pa ano yung willing mong isugal. Iniisip mo pa kung ano yung willing mong isugal at iniisip mo pa kung hanggang saan ka susugal. Kasi parang medyo somehow may trauma doon sa past na panloloko at hindi siya na down ka talaga doon sa ginawa sa'yo ng mga tao sa paligid mo and mag-aano ka muna, uy, dalawa, nice. Tatry mo pang mag-recuperate. Okay, basahin ko yung ano niya na, sabi sa guidebook ha, para kayo din may interpretation at to give justice dun sa sinulat nung author. The Queen. The throne room is an austere affair, lined with tapestries and portraits of past rulers. At the far end, the throne commands attention. It represents power and the sacrifices made by those who have sat on it. Occupying it now is the queen, sitting tall and proud, ready for a full day of difficult decisions. Ikaw to. But this is a position that they have worked hard to reach, and they will not shy away from the responsibilities that have come in the wake of their ambition. I think this is an affirmation na ikaw itong queen na to, you've worked hard, kung nasaan ka man ngayon. It's just so sad na may mga tao na nagtitake advantage of you, pero it's just the beginning of parang redemption of um, palayain na yung sarili mo doon sa mga mapang-abusong tao na yan. You've left a lot of things behind in order to get to where you are now, but regretting your decisions will only tarnish the glory of what you've achieved. Kasama sa proseso, huwag mong pagsisihan. There will be more of these challenges in the future. Come to terms with the fact that achieving your goals is worth all of them. Nice. The Spy Master reversed mo nakuha. Nothing happens in the citadel that escapes the spy master's notice. They must surely be one of the most powerful people in the court, and yet their office is a small affair crowded with papers and bottles of stale drink. In knowing how fallible people truly are, how can they trust anyone else? Knowledge is both a stepping stone to power and poison to optimism, and in seeking it so voraciously, the spy master has become trapped on a lonely path. Aray. Your high standards are only setting others up to disappoint you. Uy, rather than expecting too much of people, try to recognize where you're being unrealistic and accept that nothing is perfect. I can't help but think, Taurus, na itong failure na to ay may contribution ka doon. It can also be your own doing. Pwedeng in-enable mo yung mga tao na bigay ka lang ng bigay sa kanila para ay spoiled, siguro nag-spoiled ka ng ibang tao. Ikaw yung nagtrabaho pero nai-spoil mo yung ibang tao. So, wag mo na ulitin siguro yun. Kasi, maaring huwag ka na magtampo na ginawa sa'yo yung ibang mga tao. Probably kasi it's two-way street. Mukhang yan yung gusto sabihin ni Spy Master. So, trust that it is part of the process. At wag mo na lang ulitin na mag-overgive kasi maaaring bubuksan mo na naman yung pintuan na lolokohin ka ng iba. So, iwan ko na yun doon, Taurus. And just take what resonates. Pwede mong i-replay na lang yung binasa ko na English na sa guidebook and maybe you have your own interpretation on what the oracle wants to tell you. So, salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit. Like, share, and subscribe lamang po. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye.